Hello, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message. Praise God. Napakabuti ho ng ating Panginoon Diyos. We are to continue our series on the book of John. Ano nga po bang ating pong serye? Ito po ay tungkol sa Jesus Unboxed. Iniisa-isa ho natin, tinitingnan ho natin from the book of John or the Gospel of John kung sino si Jesus. Because Jesus is so important because if we do not know the real Jesus of the Bible, our eternity is at stake. Medyo tagilid ho ang ating pong kawalang hanggan. Apektado po yun. Kaya po sabi ni Paul, napaka-importante. In fact, sabi ni Paul, I am afraid that you might be deceived just like the serpent deceived Eve. No? Kasi sabi niya, that you may lose your purity and devotion to Jesus Christ. Kasi sabi niya, because once you have heard Jesus, another Jesus, different from the Jesus that we've been preaching to you, different from the gospel which you have received from us, sabi niya, napakadelikado, this might destroy you. Kaya doon siya takot na takot. Kaya nga sabi ni Jesus, kung gaano kahalaga, even in His prayer, sabi niya, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus, whom you have sent. Kaya ito pong ating pag-aaral tungkol kay Jesus ay napakahalaga. Kaya if you have known Jesus, kahit sa kanyang initial introduction of Himself to us, ito pong amazing, no? Parang you get more excited to know Him. Kasi imagine having a relationship with a perfect Jesus, a perfect God. Little by little, as He unveils Himself to us, the more you get excited, say, wow, ang ganda nito, kulang pa to. Yun po ang effect supposedly sa atin. Kaya po, I know that most of us are getting excited about this series. Now, tingnan lang po natin ulit. Sabi natin, itong series na ito, kung titingnan ninyo, yung gospel ni John, ito po yung pinaka-theme. May theme po siya. Therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book. Sa madalit salita, hindi lahat ng ginawa ni Jesus nilagay dito. Pinili niya lang to serve His purpose. Ano yung purpose niya? Sabi niya, but this have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Ang kanyang purpose is for us to believe that Jesus is the Christ, the expected anointed one of God, the expected Savior, the expected King, the expected teacher. He is the expected person whom God promised that He will give His people. Kaya hindi po yung napaka-importante, hindi po ito bilang katang-isip lang. It was written from the Scripture, written by Moses, written by the prophets. Kaya hindi pwedeng anybody just claim na ako si Jesus. You must be born according to the Scripture. You must die according to the Scripture. Hindi pa pwedeng inventohin yan. Ngayon po, ang dami nang nag-aangkin. Sila yung anointed ones. Inaangkin nila, sila yung Son of God. Ang dami hong ganyan. Pero, ang totoo niyan, hindi ho sila nagsasabi ng totoo because there is no supporting verses from the Old Testament para sa kanilang mga claims. Okay po ba yan? Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, ito pong signs na to, kung maintindihan ninyo, itong signs, napaka-importante. Yung signs are more than just miracles. They are miracles with a purpose. Kaya hindi siya basta pinakita yung miracles. Meron itong miracles. Ito yung nagtuturo kung saan. Nakapansin niyo po ba yung no parking sign? Di ba? Yung P, tapos merong slash. Ano ibig sabihin yan? Huwag kang paparada dyan. Kaya ang mga Pilipino, hanapin niyo yung mga ganyang sign. Nandun sila nakaparada. Hindi. Biro lang. Hindi lahat. Mga 99%. Pero, di ba, may mga ganun. May no left turn or right turn, left turn. It tells us, it directs us, doon ka papunta, dito ka punta. Yung sign ang nagtuturo sa atin. At hindi lang yon. Yung sign is put there to tell you something that you wouldn't otherwise know. Parang kung wala yung sign na yon, you may have not known. Tama? Sample. Halimbawa, mayroon po isang bata, sobrang excited po. Nakalagay doon sa pader, bawal ang lumangoy dito. Kasi sa loob pala nun, swimming pool. So may pader siya, may harang siya, do not swim, o do not dive, mga ganyan. Ang daming mga instruction. Itong bata na to, ang kulit-kulit. Nung nagkaroon ng talagang dilim, walang tao doon sa bahay. Dilim-dilim.
Mamayang konti, sabi niya, tinihaya yung kaibigan niya, halika na, sama ka. Hindi niya alam yung ano doon sa loob, bakit may nakalagay doon na do not swim, do not jump, do not dive. Basta tumawid siya sa pader. Agad-agad pumunta sa diving board. Nung napansin nung kasi madilim napansin nung kasama niya, parang hindi niya maintindihan. Hinahanap niya yung tubig tumalon na. Yeah! Puff! Patay. Wala palang tubig. Kaya minsan yung sign na yun, importante yun. Tao pa naman, baliktad. Pag nilagyan mo ng sign, nagiging curious. Napansin nyo, halimbawa may butas sa pader. Dinadaanan mo. Lagay mo doon, bawal ang sumilip. Anong meron dito? Biglang, di ba? Minsan may ganun tayo. Kaya it tells us somehow kung para maging curious tayo lalo. Because God has given us signs, He wants us to be curious about Him. He wants us to know Him more. He wants us to ano kaya to? Anong meron dito? Di ba? What does this miracle about? Parang ganyan. So, you get excited. So, yun ang idea dito. Pero alam niyo ba, sabi ni C.S. Lewis, napakaganda, sabi niya, each miracle writes for us in small letters something that God has already written, or will write in letters almost too large to be noticed across the whole canvas of nature. Ang tao, minsan, they want the miracles to prove how great God is. Pero sa totoo lang, ang dami nating miracles. Panoorin nyo lang yung katabi nyo. Yung makita mo yung katabi mong natutulog na nakapikit, miracle yan. Akala nyo niloloko ko, miracle yan. Isipin nyo kung natutulog kayong dilat. Ay grabe, pag nalaglagan kayo ng butike, bulag kayo. Nakuha niyo yung sabihin? Kaya for me, since you are unconscious, pag natutulog kayo, God is protecting us, kaya it became a part of our body, parang system na, napipikit siya para proteksyahan tayo. Napansin niyo ba, pag napuwing kayo, biglang nagluluha? Para nagkakaroon siya ng self-cleansing. Pag naliligo ka at tutulong ngayon, biglang pipikit. Meron siyang self-protection. Ang galing nun. Iniisip ko lang, wow, God, you're amazing. Kung ito ay aksidente, hindi yan mangyayari. But because we are created by God, God showed us His power, His wonders. Kaya parang sabi ko, wow, you're amazing, oh God. Napakatindi mo. Kaya nga, di ba, naalala niyo, sabi ko noon, inirereklamo ko sa Diyos yung ilong ko. Sabi ko, God, ang labo mo, labat-labat ang ilong ko. Ang talang iba, pagkahinangin, gumagalaw ako. Lakas na, bagyo na, walang kayanig-yanig. Di ba? Alam mo, amazing si God When I was reading the scripture, sabi niya, you are fearfully and wonderfully made. Alam ko nung bumulong sa tenga ko, hindi ka ba nagpapasalamat, hindi yan baliktad? Dahil kung baliktad yan, konting ambon, lunod. Di ba? Pasalungan. Isipin niyo mabuti. Kaya, again, those are miracles given to us by God to appreciate how good He is. Alam niyo, minsan ang tao hindi na marunong magpasalamat. Nakuha? Tingnan niyo po yung katabi, sabi mo, pasalamat tayo sa Lord. Una, ang bait niya. Di ba? Ang bait niya. Ang dami niyang blessing sa atin. Instead of focusing to those things that seemingly will bring us and cause us to complain, focus on what God has done to us. Now, listen to this. Ito napaka-importante. When we were studying John chapter 1 pa lang, look at what He showed us. Look at how He revealed Jesus to us. Sa John chapter 1 pa lang, first 18 verses, He is God, part of the triune God. He is the Creator. He is the light. He is the life. He gives those who receive the right to become God's children. To those who receive Him, the right to become God's children. Now, sa kabila naman, sa 1951, the second time that we studied the first chapter, the Lamb of God, baptizer of the Holy Spirit, Rabbi, Messiah, the one Moses and the prophets wrote about. Now, pag tinuloy niyo pa, He became a man. He is greater than John the Baptist. He is the source of grace and truth. And He explains God. He brought God out. Kasi nobody saw God. Nobody had seen God. And yet, because of Jesus, nagkaroon ka na, He explained who God is. Diba? Ngayon, iba-iba kasi iniisip na tungkol sa Diyos Pero ito, nilabas niya kung sino talaga ang Diyos. And in fact, sa John naman, Jesus of Nazareth, Son of God, Son of Joseph, King of Israel, Son of Man, stairway to heaven. So, what does the Lord is telling us? Sabi niya, naalala niyo when we were studying last week, sabi natin, napaka-importante ni Jesus because there's no other way for us to be accepted before God only through Jesus. Tingnan nyo, lahat ng religion, they can easily say, I believe in God. I believe in God. But when you talk and put in Jesus into the picture, ibang usapan na. Pag pinag-usapan na si Jesus, dyan, nagtatalo-talo na. Imposible naman. Then they have a different idea of who Jesus is. Magtatalo-talo na, dito lang, tao lang siya, Diyos siya, maliit na Diyos, kung ano-ano, propeta. Pero you see, that's the reason why si God, inspired by the Holy Spirit, caused John to write to us
about Jesus. Okay po? Now, balikan ho natin. Now, yung binasa natin kanina, na binasa ni Pastor Marty, ito sabi niya, basahin natin muna yung pinakadulo. This beginning of His signs, Jesus did in Cana of Galilee and manifested what? His glory. And His disciples believed in Him. Now, we've been talking about, wow, God saved us. Wow, God. Now, dumating pa sa punto sa buhay mo na sometimes you get so frustrated and say, parang nahihiya ka sa Lord na, Lord, tanggap mo pa ba ako? Ang dami ko ng kapalpakan eh. Dumating na ba sa, nakaranas ka ba ng ganyan? Parang tinulugan mo ako ah. Hindi, nakaranas ka ba ng ganyan? Yung parang, pag iniisip mo, parang, Lord, ako? Christian ba talaga ako? Nakaranas ka ba ng ganyan? No, iba naman, parang nahihiya ka na parang paulit-ulit na lang ata to, lagi na lang akong palpak. Parang, totoo ba ako? Basta nahihiya ako sa katabi ko pag nalaman niya kung sino ako, nalaman niya yung makakabalbalan ko sa buhay, parang mamahalin pa kaya ako ng taong ito. Kaya yung iba nga ayaw na mag-D-group eh. Yung iba nga ayaw nang umattend ng mga Bible study kasi nahihiya sila. Yung iba nga ayaw nang bumalik dito. Inisip nila, parang nahihiya ako, parang susunog ako dyan. Tama? Oh, let me tell you this. I have a good news for you. Kaya itong pag-uusapan natin is very important. You know why? Because knowing Jesus, you have to be transformed. How? Paano natin gagawin? Nakakita na kayo ng model ng sasakyan na nakita nyo yung gantong larawan? Ang tawag dyan ay GT. Galing yan sa salitang Gran Turismo. Pero yung GT na yan, it explains kung paano ka-superior yung power ng machine. Okay, GT. Para mag-transform from parang ordinary car to something that will really make you fly. Not necessarily fly, but parang mabilis, yung parang, ganyan, mabilis. Ganon. Nakuha ninyo? Okay, now, ito ngayon para maggawing guide natin sa ating outline? First, know Jesus' glory. Glory. Di ba? And manifested His glory. And of course, the second is transformation miracle. Transformation miracle. Now listen to this. Ano nga ulit? Glory. Transformation. Sabi mo ulit. Sunod kayo sa akin. Glory. Transformation. Okay? Paano hindi natin makalimutan? Again, glory, transformation. Now, bakit ko ito inulit-ulit sa'yo? Para maintindihan natin, every time we get so frustrated, wow, teka muna. There's glory, there's transformation. Now, ano ibig sabihin yan? Ganito po yan. Una, let's talk about Jesus' glory. Here is Jesus. Sabi niya, Jesus is so organized. He knows exactly, even if sometimes we feel that the things that are happening to us are very chaotic. Now listen to this. He is so organized and glory in God's timetable. Minsan, hindi mo agad makita yung kaayusan. Minsan, ang gulo-gulo. Parang hindi ko maintindihan. Meron bang kinabukasan? But understand something. God is so organized, He understands, and He has a timetable for everything. How did I know that? Now look at this. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Kung titingnan mo, parang ina-account niya on the third day. What does it mean? Kasi po, sa first chapter, kung mapapansin ninyo, kung babalikan lang natin, binanggit niya on John 1:10. John's testimony is day 1. Then day 2, the next day, Jesus was coming toward him. Then again, another day, then the verse 35, and the next day, verse 43. Then chapter 2, verse 1, the third day, that means 3 days later. So in other words, ito na yung 1 week ni Jesus. Yung sa chapter 1, 3 days na kagad, then 1 week agad ni Jesus. Ano napansin ninyo? Tinatala ni John, by God's grace, yung 1 week activity ni Jesus. Itong amazing. He started with the word, in the beginning. Napansin niyo ba? Ngayon, saan meron pa niyan? Anong aklat sa Bible ang meron pa niyan? Genesis. And in Genesis, He started by telling us how the world was created. In 6 days. Tama? In 6 days. Now, itong nakakatuwa rito. Kasi si God may timetable. Meron siyang timetable. At itong nakaka-amaze. When God created the heavens and the earth, anong description niya on the third day? It was good. Tama ba? And here is Jesus Christ when He turned the water into wine. And when the head waiter tasted it, ano sabi niya? It was good. Tama? Aksidente ba yan? Hindi. Pinapakita lang na sa atin ng Panginoon Diyos that He has a divine timetable and He's following that timetable. Kaya po, relax si Jesus. With all of His work, napaka-relax niya.
Can you imagine, he started his ministry at age 30. Yung buong, all throughout his 30 years, he was just focusing on providing and serving his family. Pero para ipakita sa atin na may timetable lahat ng bagay. Kaya minsan nagmamadali tayo, Lord, kailan mo ba ako aayusin? Gusto ko na po maging pasensyoso. Ngayon na! Ano ka ba? May timetable, hindi naman. Yung iba sa atin, kala ko ba, pag lumapit ako sa Panginoon, tutulungan niya ako sa mga problema ko. Eto, ang dami kong utang. Tapos sabi ni Lord, hindi ko pa rin mabayaran yung utang ko. Ano ka ba? Relax ka lang. May timetable ng Diyos. Malay mo, ipakulong ka niya muna. Hindi. Kasi ang idea is not to solve the problem, but to fix the heart. Kasi if the heart is fixed, problem will also be solved. Because the heart of every problem is the problem in the heart. Nagkakaintindihan tayo? Kaya minsan, relax ka lang, may timing sa lahat ng bagay. And look at Jesus, for example. Di ba nawalan sila ng alak? Ano sabi ni Jesus? Nung nilapitan siya ni mother, ni Mary, yung kanyang nanay sa lupa. Woman, what does that have to do with us? My hour has not yet come. May timing. Alam niyo, ito malungkot sa tao. Kasi Jesus Christ, have you noticed when He was still alive here on earth as a human being? Anong mapapansin niyo? He was always communing with God because He walks according to the timetable of the Lord. Kaya nga when the Lord tells us, walk with the Spirit, hindi sabi run. Walk, relax. Walk as in walk. Kaya nga you always consult Him, you always ask Him, you always talk to Him, you always ask what is His priority. Yun ang dapat ginagawa natin kasi Jesus Christ, early in the morning, He would come to the solitary place to pray, to talk with God, to know His priorities, His first step, next step. And then, merong ganun timing ang Diyos. Ang problema natin, masyado tayo nagmamadali. Tapos pag nagka-problema tayo, sinisisi natin ang Diyos. Lord, ang labo mo, if you're God, why are you allowing these things to happen to me? Ang tanong, have you really consulted Him? Have you really spent time asking Him about the schedule and the timing? Iba nga, nag-asawa na agad eh. Hindi man lang maghintay, sabi ng Lord, there is a timing for everything. Sabi ng Lord, the righteous man, sabi niya, he prepares his field first, after which he builds his house. Ano sinasabi ng Diyos? Ayusin muna yung trabaho mo. Pagkatapos, mag-asawa ka. Hindi yung, ang pogi niya, grabe. Hindi ko na to kaya. Ano ka ba? Pagkatapos sabihin mo, ay, nabuntis ako. Iniwan ako. Lord, bakit mahal mo ako? Ba't mo ako pinabayaang mabuntis? Ano ka ba? Ano ka si Mary? Ikaw nagpabuntis. Anong gusto mo? Magpakasasa ka sarap pagkatapos ligtas ka sa mga consequences ng choices mo sa buhay? Hindi. But once you humble yourself to God, He will also help you to pick up your mess. Pero isang bagay lang, don't blame Him. Hello? Because everything has a timetable. And sometimes we get so discouraged and say, Lord, parang wala na akong pag-asa. Let me encourage you. God is never been surprised with what you are doing. Because even before you did it, He already knew. Nagkakaintindihan? Ang kailangan mo lang is to understand, Lord, I'm willing to submit to your timetable. Kasi tingnan niyo sabi ng Lord, but when the fullness of the time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. May timing ang Diyos. He did not just give His Son. No, when the fullness of time came. This is why, kaya ang challenge sa atin is this. Sabi niya, though youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly. Now, let me tell you this, sabi niya, that those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Anong para mangyari yan? For your strength to be renewed every day, every time. Anong challenge sa Lord? Learn to wait upon the Lord. Don't manipulate the situation. Learn to trust God. Huwag mong pilitin isang bagay na gagawin sa paraan. Hindi ganon. Minsan, alam niyo, halimbawa lang, we have a perceived need sa buhay. And oftentimes we think, Lord, kung will mo to, Lord, tulungan mo ako na, Lord, talagang parang ganito yan. Mayroong isang babae, sabi niya, magda-diet na talaga ako, hindi na ako kakain ng mga cakes, hindi na magdadaan ng pastries. Nakadaan siya sa bakery ng pastries. Lord, pag nakahanap ako ng parking, will mong kumain ako ng pastry. Pero kung hindi, Lord, hindi na. Pagkatapos niya, nakahanap siya ng parking. Will ni Lord, paano hindi magiging will? 8 beses ka nang umikot. Ano ka ba naman?
Di ba, you're manipulating things, pinipilit mo isang bagay, and trying to blame God eventually sa mali mong desisyon. Nagkakaintindihan tayo? Huwag mong pilitin, may mga ganyan, Lord, will mo ba itong lalaki na ito? Will mo ba? Tapos, ay! Di ba, may magpe-pray sila. Ito huwag kayo magagalit Meron kasing lalaking ganyan, nagpray, Lord, yung pong gusto ko na makita ngayon yung will mo sa akin ngayon na. Nag-aaral siya sa Bible school. Tapos, merong dormitory ng babae. May dormitory ng lalaki. Sabi niya, ngayon na, yung unang babaeng lalabas sa pinto, yun na. Eto na, naligo na, nag-ahit, talagang gwapo ng bango. Nakaabang na. Bumakas yung pinto. Yan na. Sinara ulit. Sinara ulit binuksan na naman. Ayan na, paglabas, yung kusinera, laki. Hindi inisulto yung kusinera, kaya lang, Lord, di naman ako nagmamadali Ano ko yung sabihin? Minsan ganun tayo sa Diyos Alam nyo, kung talagang gusto mong malaman ang timing ng Diyos, then walk with God. Someone asked me, how would I know the will of God? Walk with Him, then you will know. Be His friend, and you will know. Be close to Him, then you will know. You will understand His words. You will understand His ways because you are walking with Him. There is no formula. And the only thing, walk with Jesus. He has a timetable. Amen? Hello? Andiyan pa kayo? Now, let's continue. Again, Jesus is so joyful. Glory in His exaltation. What do I mean? Alam niyo kasi tingin na si Jesus is para siyang cosmic KJ. Na parang gusto niya, malungkot tayo lagi. Alam niyo, maling-mali ang pananaw nila kay Jesus. Kaya pag ina-unbox sila si Jesus, gusto nila, seryoso sila. Kaya, tingnan nyo isipin nyo, meron siyang disciples sa kanya. And both Jesus and His disciples were invited to the wedding. Ang unang pinuntahan, ministry ba kagad? Hindi. Wedding. Ang wedding sa Israel, celebration. Tingnan nyo when the wine ran out, isipin nyo, maubos ang wine. Tapos hindi lang yan. Alam niyo ba yung wine sa Bible? Wine which makes man's heart glad. Talagang sobrang celebration. Minsan kasi tingin sa Diyos, pag sa Diyos ka, tahimik ka dapat, hindi ka masayahin. Nakita ko na yan nung bago akong Christian, nasese ako, kinanta ni Gary Balisano, shout for joy, di ba? Sing His praises. Pasayo-sayo pang ganyan, siyempre gaganon-ganon din ako. Bigyan mo yung pastor, katabi ko, biglang hinawakan yan. Do not conform into the standard of this world, but be transformed with the renewing of... Anong ibig mo sabihin? Hindi ka pwede sumayaw. Ang Christian, ganyan lang. Shout for joy. Alam mo, kantay mo, shout for joy. Sing His praises. Yung parang tamad ka. Holy, kaya ka nagdalaga. Shout for joy. Sing. Ang weird Kaya nga minsan, ang dami nagre-reklamo sa akin. Anong klaseng pastor ka? Patawa ka ng patawa. Ano ka? Stand-up comedian? Alam niyo, ang tingin nila kagad sa Christian, kailangan mga mahahabang muka para bagang binautismohan sa suka. Para kang maasim ang mukha lagi. Yan ang spiritual. That's foolishness. Kaya alam niyo, si God, masayahin ang Christian. Masayahin. Kita niyo, meron pa nagtatalo-talo sa mga kantahan. Alam niyo ba ang kanta sa church, pinasok at binirevive ng Christians? For a long time, hindi sila kumakanta ng matagal kasi ang Christian, they lost those songs. But in the Bible, there are compilation of songs. Ang tawag dyan, psalm. Full of songs, full of joy. Kaya nagtatalo pa, kailangan daw ang kanta, kailangan yung solemn, kailangan yung tipong parang classical. Naalala niyo dati? Alam niyo yung classical dati, it's like a song in the tavern, hindi lang nila alam. For example, Amazing Grace. Gusto lang ganito kanta. Amazing grace, how sweet the sound. Gusto na ganun. Paano kung lumaki ka sa days ng blues? Gusto mo nang i-express kay God yung amazing grace niya. Siyempre, iba na kanta mo. Amazing grace, how sweet the sound. Alam nga naman, mali yun. Siyempre, hindi rin yun kasi you're expressing joy. Lalo na sa panahon natin, di ba? Na-rap na. Amazing grace, how sweet. Amazing. Ganun ba? May timing kasi. Kaya sa alam ko kay God, masaya siya. Nako natin, hindi siya malungkot. Kaya isipin mo naman, kaya manood kayo ng mga palabas na Jesus, for example. Pero yung topic niya, tatagalogin ko yung, blessed are the poor in the spirit. Sa Tagalog yun, anong saya. Anong pinapakita ng palabas? Anong saya. Ang mga taong nagdukha
sa Espiritu. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Oh, anong saya. Ganun ba? Siyempre pa nagtutunga, oh, anong saya. Di ba ganun? May ladala-dala mo. But they try to portray Jesus na malungkot. Kasi gusto nilang buhay nilang miserable. Ang Diyos, gusto niyang buhay mo full of joy. And magugulat kayo dahil yaan ang palatandaan ng Christian. Can you imagine si Adrian? In AD 303, kinuha ko na, sinilok sa bandang libro ito. Isipin niyo ito Itong si Adrian, ang kanyang task bilang kapitan ng hukbo, ang task niya was to torture Christians. But he was bothered about it. Bakit? In the face of pain and death, sabi niya, Christians were repeatedly peaceful and unrelenting in their commitment to the Lord. And he saw in these men and women courage greater than any he had ever seen in battle. Kasi mandirigma No, itong amazing. Adrian was so intrigued by this that one day as he was bringing a group of Christians before a judge for sentencing, dinadala niya ng mga Christian para sentensyahan ng death at saka torture. Tinanong niya, he asked one of them, what gives you such strength and joy in the midst of your sufferings? Yun ang tanong. Bakit ang saya-saya ninyo kahit nagdurusa na kayo? Ito ang sagot niya, our Lord Jesus Christ, in whom we believe. Wow! The man replied, then suddenly Adrian saw it as he never had before. The Roman gods he was defending could never give a person such courage and joy, and they were nothing compared to the God of these Christians. He made his way to the front of the line of these prisoners and stepped before the judge. Sabi niya, put down my name with those to be tortured. I also have become a Christian. Bakit? Yung joy. Palagay mo, lalapit ba yung mga kasama mo pag lagi kang judgmental? Like sasabihin mo, kayong mga sigurol, kayong mga babaero, wala kang lugar niyo, impyerno. Ganun ba? Alam nyo, yung mga taong yan, they were looking for life, for meaning to life. Kaya nga naghahanap sila, akala nila alak, akala babae, akala nila lalaki, akala ko ano-ano. Pero ang totoo niyan, if they will only find Jesus. Eh problema, yung mga Christians mismo, minsan reklamador. Traffic lang, reklamo ng reklamo. Di ba, mawalan lang ng parking. Wala ang parking. Ayoko na dyan, hindi na makapark. Ang dahil mong reklamo, ito binabalian ng paa, binabalian ng kamay, and yet they're still rejoicing before God. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Yan ang Christian. Kahit tulog, humingiti. Tulog siya, gagano. Kakatuwa. Pero, di ba? Itong amazing sa Lord. And ito, meron pa ako isang kwento na nakakatuwa kasi ito talagang tuwan-tuwa ako. Kasi, alam mo, hindi ko sinasabing maglasing tayo. Hindi ko sinasabi kasi, tandaan niyo yung wine, though it represents joy, ito rin ang warning ng Diyos. Wine is a mocker. Strong drink, a brawler. And whoever is intoxicated by it is not wise. Hindi naglalasing ang Panginoong Diyos. They just rejoice. It is a symbol of celebration, pero hindi mo kailangan maglasing, hindi mo kailangan magwala. Naintindihan niya po sabihin, if the joy is in you. And look at this, sabi niya, he who loves pleasure will become a poor man, he who loves wine and oil will not become rich. Yun ang paalala ng Diyos. Kaya hindi sinasabing maglasing kayo, mag-inuman kayo, hindi ganon. Ang sinasabi lang ng Panginoon Diyos, this Jesus that we understand and this Jesus that we know is a Jesus full of joy. Naintindihan? Ito, meron po isang mama. Alam niyo naman ang mga mama, ang mga lalaki. Minsan, they find pride in telling their friends and barkadas na, wow, eto kami, ang asawa ko, submissive. Ganyan ba? Eh di dinala niya yung asawa ba? Ting kwento to, actually, true story to, inadapt ko na lang sa Filipino setting para maintindihan natin. So, kumbaga, director's point of view. Eto na, dinala niya yung asawa niya, katok na ganyan. Maria! Oh, nagulat siya. Kasi kumakatok, tulog na alauna ng madaling araw. Maria! Mario, ikaw ba yan? Dali, buksan mo yung pinto! Binuksan pinto. Pagbukas ng pintong ganyan, may pala kasama mo. Magbumili ka ng serbesa. Alauna na. Di, pumasok mo na kayo. Kung Christian ka, anong gagawin mo? Christian na babae. Iba, kayo talaga wala kayong matitinong mga iniisip. Yung hirap sa inyo, hindi kayo nagba-Bible. Ito iba. Pasok kayo. Di kasi, anong ginawa? Nag-pray. Lord, saan ako bibili ng serbesa? Alauna na. Ang Diyos sumagot,
7-Eleven, open, 24 hours. Buti na lang. Open ang... Di bumili siya ngayon. Tapos inandahan niya yung pagkain. Sabi niya, ito na. Magluto ka ng pulutan. Siya luto ng pulutan. Kumakanta pa. In Him we live and move. Kumakanta pa. Sabi niya, dilapitan na siya ngayon ng mga sabi niya, Mari, bakit ganyan ka? Itong asawa mo napaka-unreasonable. Kasi ang bait-bait mo, hindi ka nagre-reklamo. Naku, Christian ako. Sabi ng Bible, submit to your husband. At saka hindi lang yun. Christian ako, alam ko sa langit ako pupunta. Yung asawa ko hindi Christian. Kaya impyerno pupuntahan yan. Kaya pinasasaya ko na siya habang nandito siya sa lupa. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kaya ang Christian, walang dahilang maging reklamador, walang dahilan magmukmok, kasi ang ganda-ganda ng preparasyon para sa atin. Manalo na sila sa atin para nakaisa sila sa atin. So what? Impyerno naman yan kung di lang makikilala si Jesus. And yet you and I, that's our hope. This is why we believe in Jesus. Kaya tingnan si Jesus, He was accused. Sabi niya, the Son of Man has come eating and drinking, and you say, behold, a gluttonous man and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Why do you think the sinners love Jesus? Because they sense hope in Jesus. They sense love and acceptance. Hindi yung condemnation, hindi yung destruction, hindi yung feeling nila parang, kadiri kami rito. Hindi. They felt acceptance and love and a hope that they will be changed, that they will be transformed. I pray that all of us Christians, yung bang mga kasama natin, pag makasama, hindi nila nakidadamang kinokondem mo sila, nadadamang nila, despite their weaknesses, despite their lifestyle, nararamdaman nila, mahal kami nito. And He wants us to be helped, to become better. Hindi para kondenahin, hindi para para ikutsain at i-curse sa kalambuhay. Nagkakaintindihan? Andiyan pa kayo? Good. Now, let's continue. And Jesus, is so powerful. Glory in His greatness. Bakit powerful? Tingnan niyo naman. When the wine ran out, the mother of Jesus said to Him, they have no wine. So, bakit si Mary sa kanya pa lumapit? They have no wine. Napansin niyo ba kay Jesus, sa kanyang aklat, si Joseph was rarely mentioned. Most probably, si Joseph namatay ng maaga. Okay? Kung namatay siya ng maaga, since Jesus is seemingly the eldest son, kasi meron pa siyang mga kapatid. If you read Matthew 13, may mga kapatid siya. Meron siyang si James, si Jude, meron pa siyang mga sisters. No? Nandoon yun. Ngayon, itong mga kapatid niya, para maintindihan, si James, halimbawa, he wrote the book of James. Kaya si Jude wrote the book of Jude. Kaya ang term sa kanila, the half-brother of Jesus. Kasi nga, di ba, he was born of a virgin. Hindi siya through Joseph. Ngayon, imagine, perfect son. Bakit perfect? He's God. He has not sinned. He has committed no sin. A perfect God, ang ideas nito magaganda. Ang ideas nito magagaling. Tama? So obviously, saan pupunta si Mary? And most probably si Mary, kamag-anak itong mga ito. Kasi itong celebration na to, ang mga kamag-anak nandun, she got so concerned na ubusan ng alak. Mamaya maintindihan nyo kung bakit concern si Mary, pero hindi mo na yan ang akin i-discuss. Mamaya yan natin pag-usapan. Dito muna tayo. Sabi niya, and Jesus said to her, woman, what does that have to do with us? My hour has not yet come. Now, ito pong nakakagulat. Bakit po? Kasi ito si Mary, when he was coming to Jesus, she was not, of course, expecting a miracle to happen. Kasi nung time na yon, wala pang miracle na ginawa si Jesus. This was the first miracle. So she was not expecting any miracle. And he came to her, hindi para i-vindicate ang sarili niya. Kasi hindi naman niya masabi sa mga kapitbahay niya, I am, parang got pregnant by the Holy Spirit. Hindi naman niya pwede sabihin niya, di ba? Kaya maybe, ito na pagkakataon ko, you look at my son, this is what I was talking about. Hindi naman So it is not for her to vindicate herself. She was humble enough, pero of course, she did not also have an ambition, parang, wow, this is my son, I want her to be great. Hindi, parang makilala niyo siya. Hindi ganon. She was just coming to Jesus as a mother. A mother who believes in the Son. A mother who respects what the Son has. Yung talino ng anak, yung ganyan. Kaya nilapitan niya yung anak. Naintindihan? Ngayon, ang sagot niya, nakakagulat. Sabi nga and Jesus said to her, woman, what does that have to do with us? My hour has not yet come. Bakit ganun si Jesus? You see, Jesus did not say no, but here is Jesus telling Mary somehow, parang, ito po yung literal na translation sa Greek. What to me, woman, what to me and to you? Sa Tagalog yung ganito. Anong pakialam natin? Tama ba?
medyo bastos ba dating? Sabi ko, babae. Ano pakialam natin? Parang ang punto niya, ano pakialam? Kasi hindi talaga necessarily kabastusan yan kasi it is a common way of saying things doon sa panahon nila. So it's not really rude. Kanya lang, it's not also very intimate. Hindi rin may, mami, ganito yan. Hindi siya yung parang intimate. Tas hindi rin, parang it is really a Jewish saying, parang to tell Mary to express that he has to distance himself from Mary. Bakit? Tandaan nyo ito yung mga passages. Picturean nyo na lang. Ito yung mga passages para kung i-research niyo. Ito yung expression para sabihin niya, may distansya tayo. Bakit may distansya? Kasi gustong ipakita ni Jesus as in, bagamat si Mary, mother of Jesus in humanity, but not in His deity. Hindi sa kanyang pagiging Diyos. Okay? Jesus has no mother in eternity. Nagkakaninama tayo. Kasi sinasabi niya that because He is God, pinapakita niya that He is the Creator. Sa John 1, He is pre-existent. He is omniscient. In fact, He is preeminent. Ibig sabihin ng preeminent, He is the first supreme. Kaya pag sinarinig niyo yung mga, He is the firstborn son. Hindi, ang ibig sabihin ng first, ibig sabihin, He is supreme. He is great. Nagkakaintindihan. Siya yung first. Yan. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya hindi yun parang it has something to do with how He came into being. Now, tuloy tayo. Jesus takes the opportunity to point out that their relationship had changed. Ano ibig sabihin? He gently reminds her that she can no longer make demands of Jesus. Bakit? She was a godly woman, yes, but Jesus is her God. He wants her to really realize, though you are my human mother, in my humanity, you are my mother, I am still your God. Nagkakaintindihan po? Andiyan pa kayo? Now, tingnan niyo po And Jesus said to her, woman, what does that have to do with us? My honor is not yet come. It is one way of saying, I am on a divine schedule. My Father decides everything now. And let me tell you, Mary, you no longer have any say because my mother's business is over and my Father's business has begun. Nagkakaintindihan po. Ngayon, pero amazing si Mary. Despite that, ito si Mary, she has great confidence on Jesus, on her God. And alam nyo ba, mga sabi nyo, ang blessed naman ni Mary. Totoo naman blessed among women, ama. Sinabi ng Lord yan Pero don't you know that you can be equally blessed with Mary? Anong sabi ni Jesus? While Jesus was saying these things, one of the women in the crowd raised her voice and said to Him, blessed is the womb that bore you and the breast at which you nursed. Tama ba? And look at what Jesus said. He said, on the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it. Ano sinasabi niya? If you just listen to God, if you just listen to His word, you're equally blessed. Nagkakaintindihan. And even more blessed. Sabi pa nga, di ba? On the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it. Nagkakaintindihan po. Hello? Kaya alam niyo po, we can go directly to Jesus when we pray. Kasi bakit? Kasi pag hindi ka dumaan kay Jesus, parang kine-question mo yung kabaitan niya. Parang sinasabi mo ganito, hindi mabait si Jesus, kaya dito muna tayo lumapit sa nanay niya, tapos para yung nanay niya makipag-usap kay Jesus. Para, ang tawag dyan, padrino. Tama ba? Again, hindi ko inaatake pinapakita ko lang sa inyo, let us never question His benevolence. The same thing with God. Kaya nga ayaw ni God, kasi si Mary as human being, we respect her because of her humility and her example of submission. Tama? Pero, at the same time, she's also human and she's already been dead. And alam niyo bang sabi ni God, there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through fire, one who uses divination, one who practices witchcraft, or one who interprets omen, or a sorcerer, or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Pagka tumatawag ka sa dead, pareho ng pag-uulam na rin yan. Para ka nangungulam na rin. Yung kasamaan na yan, pareho lang yan ng mga nanguhula. Sabi ng Lord, ayaw ko yan. Ayaw ko yan. Lumapit kayo sa akin. Tinasabi ng Lord, for whoever does these things is detestable. Ano ibig sabihin ng detestable? Karumal-dumal. Nagkakaintindihan tayo? Ayaw ni God yan. Kaya if we truly understand what the Bible is telling us, God is also telling us, this is what I want you to do. Come to me because I love you and I care for you. Amen po? Parang malungkot kayo Now, ulitin ko, hindi ako nagsabi nito, Bible. Now, balikan natin. His mother said to the servant, whatever he says to you,
do it. Parang sinasabi ni Mary, okay, you submit to Him. He is powerful. He will do, just listen to what He was going to do. And look how powerful God is. Now, there were 6 stones water pots set there for the Jewish custom of purification, containing 20 or 30 gallons each. So, can you imagine kung ilan yon? 6, tama ba? 6. Kung may mga 20 gallons, 20 times 6, ilan yon? 120. Kung 30 naman, 180. Tama ba? Ang dami na nun. Ang dami. Now, out of nothing, sabi niya, fill the water pots with water, so they filled them up to the brim. And He said to them, draw some out now and take it to the head waiter, and they took it to Him. And sabi niya, and when the head waiter tasted the water which had become wine, did not know where it came from. But the servants who had drawn the water knew. The head waiter called the bridegroom. And sabi niya, and he said to him, every man serves a good wine first. And when the people have drunk freely, then he serves the poorer wine. But you have kept the good wine until now. Ano sinasabi ng Diyos? This is how God works. Because He's so powerful, yung idea mo na para sa una, masaya, gusto ng Lord, tuloy-tuloy yan. Hindi yan up and down, up and down, up and down. It's consistent because His desire is this. He wants you to experience His power. It's something like this. Yung wine, nung unang panahon, yung panahon nila ni Jesus, symbol yan sa kasal. Bakit masarap yung unang hinahanda? Ang tingin nila kasi, sa unang bahagi ng taon ng mag-asawa, masaya. Ang saya-saya. Pinauupo ka, di ba? Yung babae, upo ka, yung babae na, thank you. Pinagbubuksan ng pinto ng sasakyan. Tama? Pagdating ng panahon, di ba? Naglalakad pa, oh, sorry, masakit ang likod ko, hindi ako masakit dito, hindi ako makalakad ng gusto. Okay lang, basta tayong dalawa. Pero pag-asawa natin na mo, paglipas sa ilang taon, dali mo! Pinipituan na lang. Tapos hindi na pinaupo. Pag upo ka na, maunahan ka na, iba arte-arte mo, dali mo. Pagbubukas ng pinto, galit pa. Hindi na kami nagbubuksan eh. Maliban na lang kung bago yung kotse. Anong ibig sabihin? Sabi ng Diyos, hindi ganun. Ako nag-imbento ng kasal. I want you to experience that habang tumatagal, lalong sumasarap. At hindi lang sa kasal ang invitation ng Diyos. The moment you walk and submit to me, ito ang picture. Inaayos ng Diyos ang buhay natin, little by little, from glory to glory. Amen? Hindi ba kayo natutuwa niyan? Praise God. Amen. Now, balik tayo. Kaya nga, look at this. This beginning of His signs, Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. Now, there's something else. Ito yung transformation miracle. Now that we have seen His glory in His timetable, in His joyous, in His joyful countenance, in kanyang character, yung kanyang heart. At ito pa, sabi nga, and He's powerful. Now that we have seen this glory, itong napaka-importante, there is a transformation miracle. Ano yung transformation miracle? Now, balikan natin ulit yung kwento. Nawalan ng alak. Alam niyo ba yung picture ng nawalan ng anak? Para sa kanila, it's a great shame. Kasi yung celebration nila, hindi ka pareho sa atin, 2 oras lang. Doon, 1 linggo na selebrasyon. At imbitado lahat ng community. Ibig sabihin, paparada sila para imbitahan lahat. Uy, kama kayo dito, kakatag kami. 1 linggo yon. Tapos isa sa mga yung mga handa, hindi lang alak, kundi pati handa, pag kinapos, nakakahiya yun. Parang krimen. Hindi man sila nakukulong, it is a great embarrassment. It is a shame. Kaya ngayon, sabi ni Mary, tulungan mo naman, nawalan sila ng alak. Sabi niya, teka muna, di naman yung sagot parang hindi ko maintindihan. My time has not yet come. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Alam niyo ba yung my time has not yet come? Every time Jesus tells that phrase or sentence, my time has not yet come, it is always related to His death. Ano man kinalaman ng kamatayan niya dito? Kulang lang ng wine. Ano ba, bakit? Hindi pa ako panahon mamatay. Anong ibig mong sabihin? Tingnan niyo para maintindihan natin. Para makita niyo lang They tried to seize Him. My time has not yet come. John 7:30. John 8:20, ganun din. Sabi niya, no one sees Him because His time had not yet come. Napansin niyo po? Yung phrase na yun has something to do with His death. Now, look at this. The Passover feast, Jesus knew that the time had come. This was the day before He goes to the cross. Di ba? Tungkol sa death. Now, si John 17, sabi niya, Jesus talking to the Father, He says, Father, the time has come. Napansin niyo po ba? So, anong relasyon nun? Bakit ganon? Kasi ganito yan. Ang punto ng Diyos ganito. Yung kahihiyan na yan, hindi pa panahon para masagot ko yung kahihiyan na yan. Because the reality of shame started with sin. There was no shame apart from sin. But when men sinned, shame came into the picture. Paano ko nalaman? Naalala nyo, when kinreate ng Diyos ang babae at lalaki, nakahubot-ubad sila? Tama? Walang hiya. Oy, hindi.
Walang kahihiyan. Hey, ano ba yan? They were not ashamed. Ang labo ng Tagalog, no? Walang hiya. No? Di bale. Erase. No, itong idea. Then the eyes of both of them, when they ate the fruit of the good and evil, what happened to them? Their eyes, both of them were open. And they knew that they were naked. Bigla silang nahiya. And they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. Bigla silang kumuha ng pandamit, pantakip. Nagkaroon sila ng kahihiyan. Nagkakaninan tayo. Now, tingnan niyo po ito. And sabi niya, then the Lord God called to the man and said to him, where are you? Can you imagine if you are Adam, who experienced great blessings from God. Nung wala kang asawa, God gave you a wife and you were so happy. Now, obviously, every time God comes, you will get excited. Tama? Matutuwa ka. But this time, ibang scenario. He said, where are you? He said, I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid myself. Napansin niyo po ba? Ang sabi niya, and he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? You see, when he sinned, shame came into the picture. Kaya pansinin niyo, lahat tayo, may kanya-kanya tayong tinatagong bagay sa puso. We are afraid to expose our weaknesses, our sins. We are afraid to expose. Akala niyo madali mag-testify dito nang nilalabas nila yung mga dati nilang sama ng ugali, tama? Hindi na magagawa yon if they have not experienced God forgiving them. Kaya nga tinan nyo, sabi ni Paul, he was able to say this, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For the willing is present in me, but the doing of the good is not. Tayong lahat, ayaw nating ma-expose. Gusto natin pinupuri tayo lagi. Papakita ko sa inyo na ayaw natin malaman ang ating mga kakulangan. If somebody criticizes us, ang sama ng loob natin. Hello? Tama ba? Kaya, kunyari, ikaw na mismo sasalta, pasensya na po kayo, hindi naman po kasi ako gwapo eh. Pag may nagsalta doon, oo nga, pangit ka nga. Ang yabang nito. Ikaw naman nagsabi nun. Pero ang gusto mo kasi marinig, hindi naman, gwapo ka naman. Diba? Nagkakaninan tayo. We don't want to be exposed. We don't want to be seen in the limelight na ito ka. Kaya iba nga natatakot mag-D-group eh. Kasi natatakot sila because they feel they will become vulnerable the moment they attend D-groups. Natatakot sila mag-expose yung kanilang weaknesses. Hindi ako marunong mag-pray. Natatakot sila. Hindi ako marunong magbasa ng Bible. Wala akong alam sa Bible. Natatakot sila because there is a form of shame. Yung sin brings our focus on ourselves instead of God. Hello? Andyan pa kayo? Kaya lahat tayo, naggagawa tayo ng mga maskara. We try to cover up ourselves with different masks. Masks that we are afraid to take off. Mga maskara ng okay ako, masaya ako, praise the Lord, hallelujah. Pero deep within, dami nating problema. Kasi nga, we are covered with sin. E sabi niya, hindi totoo yan. Hindi, sabi nga ni Paul for the good things, the good that I want to do, I do not do. But I practice the very evil that I do not want. Kasi sabi niya, but if I'm doing the very thing I do not want, I'm no longer the one doing it, but sin which dwells in me. Kasi sabi ulit, I find them the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. Gusto kong gumawa ng mabuti, syempre. Pero, wala, hindi ko kaya. Now sabi niya, wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Now, have you noticed, the reason why when God said, this is not yet my time, to answer the shame of man, hindi ko pa tayo mamatay. May timing ako, may timetable ako. But I will show you the preview. Look at this. Yung jar from the purification water, ito yung kanilang, parang kanilang kultura na mag-uugas sila para ma-purify ang kanilang sarili sa mga pagkakamali nila. Tama ba? Tingnan nyo those are pang-external lang. But Jesus turned the water into wine to show us that there is an internal effect that will bring you joy. Hello? Hindi yung mga panlabas lang, hindi yung mga pangugas-labas, pero sa loob, gulong-gulo. Binibigyan ka ng wine, when He turned the water into wine, binibigyan ka ng wine to answer, to give you temporary joy. Kasi wala pa yung totoo, because the time has not yet come. Binibigyan sila ng preview. Naintindihan po natin. Kaya mapapansin nyo, later on, bago natin sagutin yung answer dito, tandaan nyo, 24 ha, 25 ang kasunod yan ha, babalikan natin 25. Pero prior to that, Jesus was also giving messages like this. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life.
Itong life na to, again, has nothing to do with yung time. Kasi yung eternity, wala nang time. Wala nang yung bilang na 1 o'clock, 2. Wala nang ganun. Eternity na yun. It has something to do with such great joy. Now look at this. And I will raise him up on the last day. Now look at this. Kaya nga, before he died on the cross, this is what he said, for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine. Meaning, yung wine coming from the fruit of the vine, sabi niya, from now on until the kingdom of God comes. And when he had taken some bread and given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body which is given for you, and do this in remembrance of me. Then when he took, in the same way, he took the cup. Remember, the fruit of the vine? After they had eaten, saying, this cup which is poured out for you is the new covenant in my blood. Ano sinasabi niya? Ito ngayon, sabi niya, I'm giving you a new beginning, a new covenant, a covenant that I will remember your sin no more through my blood. Nakakaintindihan po? Hindi ito libre. It is at the expense of Jesus Christ. You know why? While everybody was rejoicing with the wine, one day, Jesus will also drink a wine, a bitter one. Ang sabi niya, they gave him wine to drink mixed with gall. May apdo. Ang sabi niya, and after tasting it, he was unwilling to drink. He was unwilling to drink. Bakit? Pero pinilit pa rin. Kita niyo, immediately one of them ran and taking a sponge, he filled with the sour wine, tapos, and put it on a reed and gave him a drink. You know why? Because of sin, di ba? I am thirsty. He took the sin upon himself, the sin of the world, and drank that wine, a bitter wine. Para ano? That you may rejoice with the true wine of heaven. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya, anong sagot ng Diyos? Tingnan nyo. Balik tayo, hindi pa tayo tapos. Tingnan nyo, ha? Kaya sa Romans 7:25, wretched man that I am, sabi sa 24, who shall deliver me from this body of death? Wala tayong pag-asa. Look at the answer. Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. Amen po, may sagot na. Sana yung sagot, yung kahihiyan mo, yung takot mo na ma-expose yung kasalanan mo, yung takot mo ma-expose yung kahinaan mo, sinagot na ni Jesus. Kaya alam mo yung taong nakakilala sa Panginoon, hindi niya kailangan maging defensive. Pag sinabi sa kanya, ganto ka, oo nga totoo yan. Alam mo, mas malala pa ako dyan, pero Jesus Christ died for me and forgave me. Amen? Kaya alam niyo yung mga taong mapagtakip pa rin, they're very defensive. Pag sinabi mo ganyan, alam mo, chismosa ka. Hoy, mahiya ka, hindi ako chismosa, no? Tinext ko lang. May mga ganun pa tayo eh. Pero yung ano, ay ganun ba? Naku, sorry, sige, di bale. I will try to become better next time. Hindi yung parang, puro ka depensa. Alam niyo, doon ko naintindihan. Alam ko, naalala ko kung ano-anong kinaakusa sa amin. Magnanakaw ka, keso, ganto ka. Alam niyo, one thing that the Lord told me, yes, you are even worse than that. If they only knew. But I thank God that you have forgiven me. You have cleansed me with your blood. At wala akong dapat itangging. Masamang tao ako. Ang mga nagtatanggi lang na masamang tao sila, hindi nila kilala ang kapatawaran ni Jesus. Kaya mga anak ko, nung sinabi sa akin mga anak ko, ganito ka tayo. Pag ganun ba, sorry. Iyak ako. Umiiyak ako sa kanila. Bakit? Wala ka na dapat itago. Naalala ko yung asawa ko, tinanong ko, paano magiging mabuting asawa sa'yo? Magagalit ka lang. Ba't naman ako magagalit? Oo nga. Nagalit na ako. Napakasama akong tao. Patawarin niyo ako, Panginoon Diyos. Patawarin mo ako. Kaya yung mga defensive, akala na mabait sila eh. Walang mabait. Only God is good. Nagkakandidihan. And thank God. You know why? Because He is the answer. Look at this. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya sabi ng Lord, para sa akin, yung kahihiyan na yan, wala na. Kahit sabihin pa nila, opo, but I am now declared not guilty. Kaya yung mga nagtetestify, hindi sila nahihiya. Alam niyo bakit? Kasi alam nila they were already forgiven. And they've been renewed. They've been transformed by the power of God. Amen po? Amen po ba? Kasi hanggat hindi mo inaamin, you will never change. If you hide your sin, you will never change. But if you are open to it, God will begin to change you. Dahil inamin mo na at ang power ng Diyos to transform from water to wine. Kaya ito pong amazing sa Diyos. Now look at this. Therefore, if anyone is in Christ, he is new creature. The old things pass away, behold, new things have come. And look at what the Lord said.
For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. Nung kinuha ka naman ng Diyos, hindi ka naman dakila, hindi ka naman kilala. Pero alam mo, sabi ng Lord, but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. And the base things of the world and the despised God has chosen, and the things that are not, so that He may nullify the things that are. And look at this, so that no man may boast before God, but by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption, so that just as it was written, let him who boast, boast in the Lord. Ano yung pagmamalaki mo? Wala. Si Lord lang. Kaya hindi mo pwede sabihin, uy, alam mo, kailangan mo si Diyos. Hoy, ano ka alam sa akin? Wala ako na agrabyadong tao. Kaya alam ko sa langit ako. Paano ko nakakatiyak na wala ka na agrabyado? Minsan mukha mo palang nakakaagrabyado na. Di ba? Walang sigurado. Kung yun ang basihan mo ng kaligtasan. Kaya minsan sabihin, oy, i-share mo yan sa mga lasinggero. Hindi sa akin. Mabait ako. Hindi ako loko-loko. Hindi ako ng mababae. Kaya doon mo i-share. Kung alam mo lang, every one of us is nothing before God. We are like filthy rags before the Lord. Kaya sabi ng Lord, but I chose the foolish things of the world, those who really acknowledge how foolish they are, to shame the wise. Amen po? Nagkakanindihan tayo? Kaya finally, itong effect, sabi ng Bible, therefore we do not lose heart, but through our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. While we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal. Here is our God. He can turn the water into wine. He can turn the negative emotions into something positive. Tingnan niyo lang, hatred. Hate, 4-letter word. He can turn it into love, another 4-letter word. Enemies, 7. I turn it to friends, another 7-letter word. Pag-isipin niyo mabuti. Yung lying, 5-letter words, you turn it into truth. 5-letter word. What God is telling us, I can turn the water into wine, than ordinary to extraordinary, for my glory and for my honor. Let me end by saying this. Here is the transformation miracle of God. Naalala niyo po yung uod, becoming a butterfly, ang tawag diyan, metamorphosis. Just imagine you're a butterfly. Pangalan nating Andy. Isipin mo si Andy, trying his hard. I want to become a butterfly. I want to become a butterfly. I can change. You cannot change by forcing yourself to change. You can only change when you cooperate with the nature, with the power of God to transform you to becoming like a butterfly. Same thing with Christianity. A change in Christianity is not trying hard to become better. It is walking with God, walking with His timetable, walking with His power, walking with His joy, and allowing that transformation power to turn the water into wine. God can do that for you. Turning your worries to rejoicing because He can provide for you. He can turn the water into wine. Kung sino ka man, God can change you if you will just be humble enough to submit yourself to Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Minsan ba nahihiya ka sa Diyos? God has never been surprised. But He can turn the water into wine. He can change you. He can transform you. Because His glory is manifested in our greatest problem. Malaking problema, wala nang alak. But the glory of God is manifested because He is so powerful. He has no worries in life, and His desire is for you to really experience His transforming miracle. Kapatid, handa akong maisuko ang buhay mo sa Diyos and really experience that transformation. Don't need to wear mask anymore. Be honest before God. Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, just come to Jesus. Sabi ni Jesus, come to me those who labor and heavily laden, trying your best to become better, trying your best to be acceptable to God. Come to me, and I will give you rest. Learn from me, for I'm humble and meek. Admit what you need. Admit that you need help. Come, learn from me, for I'm humble and meek, and I will give you rest. From now on, take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, just be humble. Raise your hand to the Lord. Lord, ako po yun. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, ako po yun. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, thank you for those hands that were raised. I pray, Lord Jesus, I pray to speak continually to all of us here in this room.
Yung mga nagtaas ng kamay, will you please pray with me and say, Lord Jesus, I admit that there is nothing good dwells within me. So Lord, I submit myself to you. Allow me to cooperate with you. And thank you, Lord, that you can turn me just like turning water into wine. And something that will give life to people because you live in me. Jesus, thank you for dying on the cross for my sin. Thank you that you rose again from the dead to give me life. So Lord Jesus, I give my life to you. And I pray that I may do what the servants did. That I will just do what you tell me to do. Panginoon Diyos, dulungan yung wag ko labanan yung sinasabi mo. Help me to obey you. Help me. Just like what the servants did. They followed you. Just like what Mary said, follow what he tells you to do. So I pray, Lord, for all of us in this room, that we may all follow what you tell us to do, that we may experience the turning of water into wine, for you are a great God. Thank you, Jesus. Lord, thank you again for your faithfulness to all of us, and I pray for every family we represent, may your blessing be upon us, and may we always rejoice whenever we see problem, knowing that you will turn it into a GT, a glorious moment for you, and a transforming miracles to all of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all and good night. Jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless and see you next time.